Isang tahasan at mapangahas na pahayag ang binitiwan ng German Chancellor na si Friedrich Merz ay nagdeklara na ang rehimen ng Iran ay nabubuhay na lang sa mga huling araw at linggo nito habang ang Islamic Republic ay bumabagsak ang ekonomiya. Kapag ang isang rehimen ay kaya lang manatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng karahasan, ibig sabihin nito ay malapit na talaga itong magwakas. Ayon kay Merz na nagsalita habang nasa biyahe siya sa India, ipinapalagay niya na nasasaksihan na natin ngayon ang mga huling araw at linggo ng rehimeng ito. Si Merz ang naging unang Group of 7 leader na nagpredict ng pagbagsak ng rehimen ng Iran sa gitna ng malawakang protesta. Ang kanyang mga pahayag ay lumabas habang ang mga politiko at investors ay tinitimbang ang posibilidad ng pagbagsak ng Islamic Republic at ang malawak nitong epekto sa geopolitics at energy markets. Hindi ito haka-haka lang mula sa opposition activists. Ito ay ang leader ng pinakamalaking ekonomiya sa Europe na hayagang nagsasabi na ang theocratic system ng Iran ay pumasok na sa huling yugto ng pagbagsak. Dahil kapag ang mga Western leaders ay lantaran ng nagpipredict ng pagbagsak ng isang rehimen, ibig sabihin may intelligence sila na nagpapatunay na hindi na kayang mabuhay ng gobyerno ng Iran ang kasalukuyang krisis. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang halaga ng Iranian Rial ay bumagsak ng matindi mula sa humigit kumulang 42,000 hanggang lampas 1.1 million laban sa US dollar, kaya halos wala ng purchasing power kapag bumibili ng produkto mula sa labas ng bansa. Noong January 14 ang kasalukuyang taon, ang exchange rate ay nasa 1.1 million reals kada dollar, pero ang unofficial market rates ang nagsasabi ng totoong kwento. Ang rial ng Iran ay bumagsak sa panibagong record low sa unofficial markets kung saan ang US dollar ay nasa mga 1.47 million reals. Ang euro ay nasa mga 1.72 million reals at ang pound ay nasa mga 1.94 million reals ayon sa traders. Hindi ito dahan-dahang pagbaba. Ito ay currency collapse na nangyayari real time. Noong panahon ng revolution ng Iran noong 1979, ang dollar ay nasa mga 70 reals. Pagsapit ng early 2026, ang exchange rate ay lumampas sa 1.4 million. Ibig sabihin ng rial ay nawalan ng humigit kumulang 20,000 times ng halaga nito. Bawat rial na hawak noong 1979 ay ngayon ay katumbas na lang ng 0.00005 ng dating purchasing power nito. Sinisira nito ang savings, ginagawang walang saysay ang mga kontrata at ginagawang imposible ang economic planning. Kapag ang currency mo ay nawalan ng 99.995% ng halaga nito, wala ka ng maayos na gumaganang ekonomiya. Dito lumalabas ang inflation numbers na nagpapakita kung gaano kalala ang krisis na ito. Ang inflation ay umakyat sa mahigit 48.6% noong October last year at 42.2% noong December last year na malubhang nakaapekto sa budget ng mga pamilya. Pero ang mga numerong iyon ay headline inflation lang. Ang food inflation ang nagpapakita ng tunay na paghihirap. Ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa Iran ay lampas 70% noong 2025. Ang 70% annual food inflation ay ibig sabihin ang presyo ng tinapay, bigas, cooking oil at karne ay nadoble sa loob ng 18 months. Ang mga pamilyang kayang bumili ng maayos na pagkain noong 2024 ay ngayon pumipili na kung sino sa pamilya ang kakain sa araw na iyon. Inanunsyo ng Ministry of Social Welfare noong 2024 na 57% ng mga Iranian ay may ilang level ng malnutrition. Mahigit kalahati ng populasyon ay hindi kayang bumili ng sapat na nutrisyon at lalo pa itong lumalala. Nagbabala ang mga otoridad tungkol sa posibleng taggutom na maaaring makaapekto sa bansa. Hindi lang ito simpleng kahirapan sa ekonomiya. Pinag-uusapan natin ang gutom sa isang bansang may ilan sa pinakamalalaking oil at gas reserves sa mundo. Hanggang March 2025, ang estimates ay nasa pagitan ng 22% hanggang 50% ng mga Iranian ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Malaking pagtaas ito kumpara noong 2022. Kahit gamitin ang pinakakonserbatibong estimate, iyon ay 18 million Iranian ang naitulak sa kahirapan sa loob ng 3 years. Pero ang totoong numero ay halos siguradong mas mataas pa kapag ang food inflation ay umabot sa 70% at ang currency ay nawalan ng kalahati ng halaga nito sa loob ng 1 year. Ang poverty rates ay hindi lang dahan-dahang tumataas, sumasabog ito. Ang mga pamilyang itinuturing ang sarili na middle class noong 2023 ay ngayon pumipili sa pagitan ng kuryente at pagkain. Dito, makikita sa sariling projections ng gobyerno na alam nilang nakatakda ng bumagsak ang ekonomiya. Ayon sa World Bank, ang ekonomiya ng Iran ay liliit sa parehong 2025 at ngayong taon at ang annual inflation ay tataas papunta sa 60%. Dalawang magkasunod na taon ng pagbagsak ng ekonomiya habang ang inflation ay papalapit sa 60%. Hindi na ito recession, ito ay economic collapse.
Ayon sa World Bank, ang GDP ay maaaring bumaba ng 1.7% sa 2025 at dagdag pang 2.8% sa 2026 dahil sa mahinang trade, mahina ang investment at pressure sa public finances. Kapag ang GDP ay bumaba ng halos 5% sa loob ng 2 years habang ang inflation ay nasa 60%, ang totoong kita ng mga pamilya ay bumabagsak ng humigit kumulang 65%. Ibig sabihin nito, ang mga pamilyang Iranian ay nawalan ng 2/3 ng kanilang purchasing power sa loob ng 24 months. Walang sino man ang makakaraos sa ganitong level ng pagkasira ng ekonomiya, kaya sinabi ni Merz na tapos na ang rehimen. Isipin ninyo kung paano ipinapakita ng pag-aalsa ng merchant class na iba ang pagkakataong ito. Ang nagsimula noong late December last year bilang protesta laban sa pagbagsak ng currency at pagtaas ng cost of living ay mabilis na kumalat sa iba't ibang lungsod at rehiyon. Sumiklab ang mga demonstrasyon matapos isara ng mga shopkeepers sa Tehran Grand Bazaar ang kanilang mga negosyo bilang protesta sa matinding pagbagsak ng currency ng Iran at lumalalang economic conditions. Ang Tehran Grand Bazaar ay mahalagang maintindihan kung bakit maaaring magtagumpay ang rebolusyong ito. Mula pa noong at least 16th century, ang bazaar ay hindi lang simpleng shopping district. Ito ang commercial nerve center na nag-uugnay sa mga merchants at supply chains at mahalagang lugar para sa networking. Kapag ito ay nagsara o napuno ng mga nagpoprotesta, senyales ito na ang sakit ng ekonomiya ay tumatama na sa puso ng kapital. Ang mga bazaris ang merchant class na nagdala kay Ayatollah Khomeini sa kapangyarihan noong 1979. Sila ang nagpondo sa revolusyon laban sa Shah. Nagbigay sila ng organizational infrastructure para sa Islamic Republic. Sa loob ng 45 years, nanatili silang loyal sa rehimen kahit may sanctions at economic hardship. Ngayon sila ang nangunguna sa revolusyon laban sa mga kahalili ni Khomeini. Sa unang pagkakataon, ang mga traditional merchants mula sa Tehran Grand Bazaar ay nagsanipwersa sa mga estudyante at factory workers. Kapag ang pangunahing economic constituency ng rehimen ay kumalaban dito, hindi na kayang mabuhay ng sistema at ang kanilang mga demand ay lumampas na sa usaping ekonomiya. Ang mga slogan ay lumampas na sa reform. Ang mga protester ay hayagang nananawagan ng pagtatapos ng Islamic Republic. Sinisisi nila ang rehimen sa paggastos ng bilyon-bilyon sa foreign conflicts habang ang domestic minimum wage ay bumagsak sa humigit kumulang $100 kada buwan. $100 monthly wage habang ang food inflation ay nasa 70%. Ang isang pamilya na may 4 na miyembro ay nangangailangan ng hindi bababa sa $400 kada buwan para lang sa pagkain sa kasalukuyang presyo. Kaya milyon-milyon ang nasa lansangan na humihingi ng regime change. Dito makikita kung paano pinapatunayan ng capital flight na hindi na mababaliktad ang economic death spiral. Ayon sa official data, may humigit kumulang $20 billion na capital flight noong 2024. Sa mga buwan bago ang June last year, ang net outflows ay umabot sa humigit kumulang $9 billion. Dahil sa sunod-sunod na shocks at sa halos semi-shutdown na estado ng Iran, posibleng umabot sa $40 billion ang capital flight sa natitirang bahagi ng 2025. Ang $40 billion na capital flight mula sa ekonomiyang ganito, ang laki ay nakapipinsala. Ang buong GDP ng Iran ay humigit kumulang $300 billion. Ang pagkawala ng $40 billion sa capital flight ay katumbas ng 13% ng kabuuang economic output na nawawala papunta sa foreign banks at assets. Ang pag-alis na ito ay lalong nagpapalala ng instability at nagtutulak pataas sa dollar. Ang mga business owners at malalaking investors ay kinukonvert ang kanilang assets sa mas madaling dalhin at mas stable na value. Naghahanda silang tuluyang umalis sa Iran dahil alam nilang tapos na ang rehimen. Sa harap ng panibagong currency crisis, bumalik ang gobyerno sa mga dati at halos hindi epektibong paraan na maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa pero lalo lang nagpapalala ng problema. Sinubukan nila ang subsidized exchange rates na bigo. Sinubukan nila ang import restrictions na bigo. Sinubukan nila ang capital controls na bigo. Walang gumagana dahil ang pangunahing problema ay structural. Hindi na kontrolado ng central bank ang foreign currency ng Iran. Pinilit ng sanctions ang rehimen na umasa sa shadow banking system kung saan ang foreign exchange ay nakahold sa labas ng Iran sa mga shell companies at intermediaries na hindi naaabot ng normal na state institutions. Ang pera ay naroon pero hindi magamit para sa macroeconomic stabilization o public welfare. Sa halip, ito ay dinadaan sa extraterritorial networks para suportahan ang pakikipagbanggaan ng rehimen sa Western Israel. May foreign exchange reserves ang Iran pero hindi nila ito magamit para ipagtanggol ang currency dahil kapag ginawa nila iyon, malalantad ang shadow banking networks sa sanctions. Kaya walang magawa ang rehimen habang bumabagsak ang currency nito at sinisira ng inflation ang populasyon. At dito, makikita kung paano ipinapakita ng international response na naaamoy ng Western governments ang kahinaan. Inanunsyo ni Trump noong Monday na anumang bansa na makikipagnegosyo sa Iran ay haharap sa 25% tariff.
Ang banta ng tariff na iyon ay target ang iilang natitirang trade relationships ng Iran. Ang Germany ang pinakamahalagang trading partner ng Iran sa EU. Pero kahit ang ugnayang iyon ay maliit lang. Ang exports ng Germany papuntang Iran ay bumaba ng 25% hanggang 871 million euros sa unang 11 months ng nakaraang taon o mas mababa sa 0.1% ng kabuuang German exports, mas mababa pa sa 1/10 of 1%. Ang trade ng Germany sa Iran ay halos walang epekto sa ekonomiya ng Berlin kaya kayang hayagang ideklara ni Merz na tapos na ang rehimen nang hindi nag-aalala sa economic blowback. Napaka-isolated na ng Iran kaya kahit ang pinakamalapit nitong European trading partner ay halos hindi na nakikipagnegosyo dito at ang 25% tariff ni Trump ay aalisin pa ang kaunting trade na natitira. Hindi isa sa panganib ng mga kumpanya ang access nila sa American market para sa Iranian deals na maliit na bahagi lang ng kanilang kita. Isaalang-alang kung paano ang pagbagsak ng oil revenue ang nag-aalis sa huling economic lifeline ng rehimen. Kumita ang Iran ng humigit kumulang $23.2 billion mula sa oil exports sa taon hanggang March last year. Pero maaari sana itong kumita ng higit sa 28 billion batay sa tanker tracking at benchmark prices. Nagbebenta ang Iran ng oil sa malalaking discount gamit ang shadow fleet tankers sa pamamagitan ng ship-to-ship transfers at offshore storage para makaiwas sa sanctions. Lahat ng iyon ay nagpapababa sa presyo kada barrel na talagang natatanggap ng Iran. Pero mas masama pa, ang oil revenues ay hindi na napupunta sa government services. Ayon sa draft budget, ang gobyerno ay nag-project ng 1.50 trillion reals na oil export revenues para sa sarili nito, nakatumbas sa official exchange rate ng humigit kumulang $2 billion. $2 billion na oil revenues para sa central government. Samantala, ang allocations na nakatali sa military at security institutions ay umaabot sa hindi bababa sa 16% ng kabuuang budget resources. Ang IRGC ay tumatanggap ng mas malaking bahagi ng oil revenue kaysa sa civilian government. Ang religious institutions ay tumatanggap ng halos kalahati ng oil income ng gobyerno. Kaya ang oil money ay napupunta sa Revolutionary Guards at mga mula habang ang ordinaryong Iranian ay nagugutom. Hindi ito maaaring magpatuloy kapag ang mga tao ay lumalaban para mabuhay. Sa huli, babalingan ng populasyon ang mga taong kumukuha ng kanilang resources. Dito mas lalo pang lumalala ang kahinaan ng rehimen dahil sa succession crisis. Patuloy ang debate kung sino ang maaaring pumalit kay Ali Khamenei na 86 years old. Ang mga nangungunang kandidato ay si Mujtaba Khamenei, ang kanyang anak, at si Hassan Khomeini, ang apo ng nagtatag ng revolusyon. Si Mujtaba ay kumakatawan sa hardline continuity pero marami ang tumitingin dito bilang nepotism. Si Hassan ay maaaring magdala ng reform pero kulang siya sa power base para magpatupad ng anumang pagbabago. Wala sa dalawang kandidato ang may sapat na otoridad para pag-isahin ang sistema habang bumabagsak ang ekonomiya. Ang succession struggle na sasabog kapag nawala si Khamenei ay magpaparalisa sa rehimen sa panahong ito ang pinakamatinding pressure. Isipin ninyo ang pangunahing pagkawala ng monetary sovereignty na ginagawang imposible ang recovery. Kapag ang pagitan ng official at market exchange rates ay umabot sa 35-1, ang real ay hindi na gumagana bilang tunay na pera, ang savings ay nawawalan ng saysay, ang mga kontrata ay nawawalan ng kredibilidad at ang economic planning ay bumabagsak. Ang rehimen ngayon ay namumuno sa dalawang magkaibang ekonomiya. Ang isang ekonomiya ay gumagamit ng official exchange rates para sa subsidized imports at government transactions. Ang kabilang ekonomiya, ang totoong ekonomiya kung saan nabubuhay ang ordinaryong Iranian ay gumagamit ng parallel market rates na 35 times na mas mataas. Ang agwat na ito ay ginagawang imposible ang normal na economic activity. Kung pipirma ka ng kontrata ngayon na nakapresyo sa reals, magkano na ang halaga ng mga reals na yon kapag dumating ang bayaran sa susunod na buwan? Walang nakakaalam. Kaya humihinto ang negosyo, nawawala ang investment. Lahat ay nag-iipon ng dollars at physical goods dahil ang assets na nakadenominate sa real ay tiyak na mawawalan ng halaga. Ang redenomination plan ng Iran ay madalas na pagkakamalang currency rescue. Ito ay pang-accounting clean-up lang. Ang pagtanggal ng 4 zeros sa currency ay ginagawang mas madaling basahin ang presyo pero hindi nito ibinabalik ang purchasing power maliban kung ang inflation ay bababa ng malaki at manatiling mababa. Umaasa ang rehimen na ang pagpapalit ng 1.4 million rials sa 140 new units ay magbibigay ng psychological reset. Hindi ito gagana. Naiintindihan ng mga tao na ang bagong currency na may parehong monetary policy ay magbubunga ng parehong inflation. Hindi mo kayang takasan ang economic collapse na dulot ng pagpiprint ng pera sa pamamagitan ng mas maraming pagpiprint ng pera. Dito makikita sa mga pahayag ng France, Britain at Germany ang Western consensus na tapos na ang rehimen.
Noong last Friday, naglabas si Merz ng trilateral statement kasama ang Prime Minister ng Britain na si Keir Starmer at ang President ng France na si Emmanuel Macron na kinokondena ang crackdown ng rehimen. Ang tatlong pinakamalalaking ekonomiya sa Europe ay nagko-coordinate ng public statements laban sa Iran. Binanggit ni Merz na ang Berlin ay may close contact sa US, Britain at France tungkol sa mga pangyayari sa Iran. Ang mga foreign ministers ay may malapit na komunikasyon sa isa't isa para matiyak na magkakaroon ng peaceful transition sa Iran papunta sa democratically legitimized government. Pinaplano na nila ang post-regime Iran. Iyon ang kahalagahan ng coordinated statements. Ang Western governments ay nagpo-position para sa transition scenario na itinuturing nilang hindi na maiiwasan. Kinondena ng Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi ang sinasabing double standards ni Merz at sinabi sa Berlin na dapat silang mahiya. Ang defensive na tugon ng Iran ay patunay na tumama ang sinabi ni Merz. Kung kumpiyansa ang rehimen sa survival nito, hindi nito papansinin ang mga komento ni Merz. Sa halip, agad itong umatake pabalik na nagpapakitang nasaktan sila sa deklarasyon, isang bagay ang tiyak. Si Merz ang naging unang G7 leader na hayagang nagsabi na ang Islamic Republic ng Iran ay nasa mga huling araw at linggo nito na nagpredict ng pagbagsak ng rehimen dahil sa economic crisis at mass protests. Ang currency ng Iran ay nawalan ng 20,000 times na halaga mula noong revolution ng 1979 kung saan ang riyal ay bumagsak mula 70 kada dollar hanggang lampas 1.4 million na nagdulot ng 70% food inflation na nagtulak sa mahigit kalahati ng populasyon sa malnutrition habang ang capital flight ay papalapit sa $40 billion kada taon. Hindi na kontrolado ng regime ang sarili nitong foreign exchange reserves na nakatali sa offshore shadow banking networks. Ibig sabihin, hindi kayang ipagtanggol ng Iran ang currency o punduhan ng government services habang ang oil revenues ay napupunta sa Revolutionary Guards sa halip na sa nagugutom na populasyon. Makikita natin kung tama ang assessment ng Germany na ang anumang gobyerno na gumagamit ng malawakang karahasan para manatili sa kapangyarihan ay epektibong tapos na gaano man katagal ang huling paghihingalo nito.